bumalik na ako dito nung tumawag si Gloria. Paano naku, natuluyan ako? Ano na mangyayari sa'yo? Buti na lang. Kaya nga, Lenny, tigilan na natin to. Sige, gawin na natin yung tama. Nakita ko na nga yung kapareho niya, pero nawawala pa rin si Nino. Hindi ko alam na pwede palang maging maramot si Lenny. Huwag kang magsalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Paano mo nagawa na kawin yung anak ko sa akin? Ito ba sabi ni Mama Ana na akaw mo daw ako, Nainay? Marami kasing hindi nasunod na Nainay commandment si Nainay eh. Kumuha ko ng isang bagay na hindi sa akin. Pwede ka namin kasuhan ng kidnapping sa ginawa mo, Lenny. Huwag mo na idiin si Lenny. Tinatanggap na niya ang pagkakamali niya. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero hindi lahat may tapang natanggapin ang pagkakamali niya. Sabihin mo sa akin kung ano pa yung gusto mo ha, gagawin ko. Basta promise mo sa akin, pagkagising ko, bukas, nandito ka pa rin sa tabi ko ha. Apo, Mama Ana, promise yun na magkatabi pa rin tayo bukas. Tinatulog na. Ang swerte-swerte ko kasi dalawa yung nainay ko eh, tapos parehas ko pang mahal. Kaya pag nalungkot sila eh, tapos pag nagalit, mas doble yung lungkot ni Nino. Anak, alam mo, mahal na mahal ka namin ng mama mo. Ayaw ka naming umiiyak, kaya pinapangako namin sa'yo, hindi na kami mag-aaway. Matutulungan kami na alagaan ka ng Nainay Lenny mo. Siya ang magluluto, ako magpapakain sa'yo. Tuturuan kita mag-color, tapos magpa-practice kayong magsulat. Lenny, pwede naman yun, di ba? Sabay natin siyang mamahalin. Mas marami nagmamahal sa kanya, mas magiging masaya si Nino. Ma'am Hana, salamat ha. Hindi niyo nilayo sa akin yung anak niyo. Lenny, anak natin. Ay, tulog na pala itong baby damulag natin. Good night, anak ha. Alam mo, kahit hindi kita kasamang matulog ngayon, kampanteng-kampante ako kasi katabi mo naman ang mamahanan mo. Mahal ka ni Nainay, ha? Good night, anak. Mabait talaga ang mga sagrado para palampasin nila ang ginawa mo. Alam mo ba, Lenny, hindi mo dapat ginawa yun eh. Delikado yun. Tapos na eh. Hindi na dito titira si Nino. Nandun na siya sa mga sagrado. Nandun na siya sa mga tunay niyang pamilya. Ay, naku. Sige na nga. Huwag mo na intindihin yan, ha? Buti ka nga nakasama mo si Nino bago siya mawala sa atin eh. Kung alam ko lang gano'n yung mangyayari, sana naglaan pa ako ng oras para makasama ko siya ng matagal. Naging tatay nga ako ng Barangay Pag-asa. Hindi
Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama si Nino ng matagal. Hindi totoo yun, David. Alam mo ba, minsan naiingit ako sa inyong dalawa ni Nino. Kasi merong mga bagay-bagay na kayo mga lalaki lang yung nakakaintindi. Sa tingin mo ba, ako, kaya ko siyang turuan mag-basketball? O kaya man lang yung umakyat ng ligaw? David, dahil sa'yo, naging normal na bata si Nino. David, nang dahil sa'yo naranasan ni Nino maging buo. Lumaki siya ng meron siyang ama at ina na nagmamahal sa kanya. David, ikaw lang ang nag-iisang taytay ni Nino. Walang makakapalit sa'yo, no? O, ikaw, ha? O, kumain ka na. Huwag ka susungit-sungit sa akin, ha? Ako na magpapakain sa'yo mula ngayon. Dulas naman dito. Oh, ba? Nakain na pala. Ito na, kakain na. Sige. Nino, anak! Hindi ka nakakain na. Nawala. Parang hindi naman din ako masasanay na wala dito yung anak ko. Linigpitin ko na lang ito. Oh, hayaan mo na yan. Total, kahit naman wala dito si Nino, di ba? Parte pa rin siya ng pamilya natin. Sige na, kain na tayo. Ay, Sean, baka pwedeng matawag naman si Lola May. Saan ba yan? Oras na ng pagkain. Violeta! Violeta, kakain na tayo. Baba ka na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Salamat po kasi marami kami pagkain ngayon, saka masasarap yung pagkain. Salamat po kasi kasama ko si Kuya Rafael, si Mama Hana, si Lola Pedro, saka si Vinci. Kasi masarap kumain pagkasama yung pamilya eh. Saka hindi ko rin kayang ubusin yung lahat ng pagkain dito eh. Amen! Kain na! Anak, anong gusto mo kainin? Parang lahat gusto kong tikman eh kasi ganito karami yung pagkain pag piyesta sa Pag-asa. Sige. Ganun talaga. I-celebrate natin. Araw-araw, basta kasama ka. Ay, speaking of celebration, Nino, di ba malapit yung birthday mo? Opo, tapos pag nag-birthday ako, si Nainay, sila Lola Epang, nagluluto ng pansit tas ibibigay sa mga kapitbahay. Walang bayad yun. Kahit sa birthday mo, pansit pa din. Kasi paborito ko yun eh, Vinci, yung pansit. Naisip ko eh, dahil kaarawan mo, nagpakumpil ka na ba? Hindi pa po eh. Eh di, kausapin ko si Padre Rabi. Sasabay na natin yung kumpil sa kaarawan mo. Gusto mo yun, Ana, di ba? Maganda po yung idea na yan, Papa. Mas may significance yung birthday ni Nino kung sasabay natin yung kumpil. Ang ganda nun. Masaya yun kasi birthday ko nang tapos kukumpil pa. Sana wag lang umulan. Kasi narinig ko po sa news na may darating daw na bagyo. O siya. Kumain na kayo. Sige, makain na. Ikaw, gusto mo? Gusto ko pa. Pinaghahanda sa posibleng paglikas ang mga naninirahan sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon. Huwag po natin itong ipagsawalang bahala at dapat po tayo ay maghanda. Ay, thank you. Para kaya tigil dito. Hindi, abot ko lang. Pero, Charito, kung dumating yung super typhoon,
at kailangan mo na masisilungan, sabihin mo lang sa akin, ha? Bakit? Anong pandidiskarte na naman ang gagawin mo? Diskarte. Diskarte mo mukha mo. Bibenta ako ng payong. Eh dahil crush kita dati, bibigyan kita ng discount. Che! Naman discount? Parang hindi masyadong pansit ngayon ni Lenny. Parang pansit na walang spirit. Hoy, Aida, manahimik ka nga dyan. Baka marinig ka ni Lenny. Alam mo namang depressed yung lolo mo dahil hindi na nakatira sa kanya si Nino. Manahimik ka nga dyan. Kasi nga, karma. Para naman talaga nawala ng kaluluwa yan si Lenny Oh, akalain mo ba naman, kidnapin yung anak ng sagrado. Oh, gagawin mo ba naman yun sa taong tumulong sa'yo na naging mabait sa'yo? Oh, dinukot yung hindi niya anak, tinuringan pa namang dakilang ina. Soli niya award. Mrs. Santos, sobra niyo naman mapanghusga. Napatawad na naman siya ni Ma'am Hana. Huwag na kayo makailam sa issue. Sa inyo kaya mangyari yun? Ilayo sa inyo yung anak ninyo. Hindi ba kayo malulungkot? Correct. Ay, nako, Aida. Che. Tara na nga. Nako, walang kasusta-sustansyang kausap ang mga tao dito para itong pansit na binibenta nila. Tara na. Doon na lang tayo kumain sa iba. Mas pasahog ang pansit doon. At di kami magbabayad, Hindi kami satisfied. Ang arte niyo mga Sayote sisters. Ano bang problema? Ano bang problema dun sa pansit? Wala, Ate Lenny. Walang problema. Ang sarap ng pansit. Pero take out ko na lang. Ikaw, Obet, ha? Huwag ka nga magkunwari. Alam ko naman, pinagsisismisan niyo yung pagtakas ko dun sa ninyo Siguro nga tama si Mrs. Santos, no? Wala akong kwentang ina. Take out mo to? Oo, Ate Lenny. Huwag mo na lang silang pakinggan. Kilala ka namin. Alam namin kung gaano ka kabuting tao. Lenny, pwede ka nilang husgahan sa mga maling nagawa mo, pero hindi ka nila pwedeng husgahan sa pagiging mabuti mong ina.